Biyernes po ng umaga sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? So, we are on our third week na naman ng March. How time flew. Napakabilis po ng araw. At kami po dito ay naka 7 months na. So, we are looking forward to the many more of the manifestations sa ating Ama na napakabuti sa atin. So, kamusta po kayo? Salamat po sa mga buhay ninyo. Nagiging consistent po yung 13. Ayan. Na dumadalo. Praise God. So, marami na po yun, ano? But of course, we want to grow more in number. At mangyayari po yun after we grow in depth. Yung lalim. Pag lumalim po tayo, automatic po yan. Katulad po yung mga tinatanim natin, gabi, yung mga root crops po, no? Kamote, ano yun? Yung ginger, luya, di ba? Parang sa labas, isang tangkay lang yun, pero ang dami na pala dun sa ilalim. So, I believe and I pray and I declare, ganun po ang nangyayari sa atin dyan sa Sangkagulis Emmanuel Church. Amen. Praise God. And so, let's open our Bibles this morning. Buksan po natin sa John chapter 16, verses 23 and 24. John chapter 16, verses 23 and 24. Basahin ko po sa Pinoy version. Pagdating ng araw na yon, wala kayong hihingin sa akin. Tandaan nyo, ibibigay ng Ama ang lahat ng hihingin nyo sa pangalan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggapin nyo kung ano man yon para maging masaya talaga kayo. So we bow our heads in prayer. Hallelujah. Hallelujah. Abba Father, a blessed morning once again. This is another day that you have made. And so, Father, thank you that we chose to rejoice and be glad in it. Salamat po sa buhay muli ng inyong mga anak. Pinagkalooban sila ng panibagong buhay, kaming lahat. At gugugulin namin ang pinakaunang bunga, unang bahagi nito sa inyo pong paanan. Maluwalhati po kayo, parangalan sa amin pong pagsunod sa umagang ito. Tago niyo po ako, ang inyong lingkod sa inyong likuran, kailangan po marinig muli. Lahat ng inyong anak, abutin, hindi lamang sila na nasa church physically today, even those watching virtually, maging sa mga manunood sa replay at makakapanood pa in the future, Lord. Hindi maiksyan yung kamay upang abutin ng bawat isa. Maraming salamat, Banal na Espiritu ng Diyos. Patuloy pong kumilos kayo ayon sa inyong kalooban. Let your anointing flow and overflow and manifest in our midst today. Hallelujah. Always only Jesus. Salamat po. Aming Ama sa langit, ito po ang nagkakaisa namin dalangin sa tanging pangalan niyo lamang. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So, we are talking about joy for the month of March. Ano? So, we're talking about the fruit of the Spirit, pero it's more on in relation to prayer. In relation to yung ibinibigay sa atin ng Panginoon na mga bunga as we pray, as we receive. For example, why do we receive our prayers answers? Bakit natin tinatanggap yung mga katugunan? Una po, no? Because of the love of God. So, tinutugon tayo ng Panginoon because He loves us, ng ating Ama. And then, this month nga is joy, na tinutugon niya, in general, tinutugon niya ang ating panalangin dahil sa gusto niyang maging magalak tayo or mapuno tayo ng kagalakan. So, napakahalaga po ng prayer. At yun po ang nire-reveal ni Lord sa atin, ano? Nung isang devotion namin, isang araw morning sa akin, dito sa family namin, sabi ni Freya po ay, blessed tayo dahil may prayer, or blessed tayo dahil nagpipray tayo. Parang nakita niya how blessed we are, or maybe ang ibig pong sabihin ng bata is the privilege. Napaka-pribileyo na. Mapalad tayo kasi marunong tayong mag-pray. Kasi nagpipray tayo. Ibig sinasabi niya na ganun ka makapangyarihan, ganun kahalaga ang panalangin. At hindi lahat ng tao ay nauunawaan ito or
napapakinabangan ito. Kaya mapalad po tayo. Amen, mga kapatid. So, doon po sa scripture na atin pong binasa, sabi po doon ay, ito po yung time na sinasabi ng Panginoon sa chapter 16, yung gagawin nga ng Holy Spirit. So, parang nagpapaalam ang Panginoon, no? Nababalik na nga siya sa Ama. Subalit, makakabuti nga ito. Sabi po sa chapter 16, verse 7, kasi po, kapag siya po ay umalis, ay darating naman ang tulong, no? Ang banal na Espiritu. Ebenezer, ang ating tulong po ay darating. At siya po ay ang kapangyarihan ng Diyos mananahan sa atin. Kaya yung lungkot ay mapapalitan ng saya. Yan po yung background po nitong chapter 16. At ito po, nakita po natin na yung saya na yon na mararamdaman natin when the Holy Spirit comes upon us is a joy or the joy na hindi mananakaw. Ito nga yung similar to the peace na hindi galing sa mundo. Ganon din yung kagalakan na hindi galing sa mundo, hindi galing sa sitwasyon, hindi rin siya emosyon. No, kundi ito ay isang not just even decision or conviction, it's a person. Yan, person. So, pataas na ng pataas, di ba? Dati sabi natin, it's a decision. Tapos, pumasok po tayo na sinabi natin, it's a conviction. Ngayon naman, it's a person. The joy is the person. Ayan, that's the Holy Spirit. The Holy Spirit of God na nananahan po sa atin. At sabi po doon na yung pagtugon daw sa panalangin natin ay para sa ikakasaya, para maging masaya talaga tayo. You see, our God is the author of joy. Kaya nga taliwas doon sa mga fake news na kapag nakipag-isa na tayo sa Panginoon, wala nang saya ang buhay, di ba? Ibang po ang panakot ng dyablo sa mga tao. Ay, no, ulob ka ditan, hanggang po likat na bilay, ibawal dalan amin. So, that's fake news. Dahil ang gusto ng Panginoon, sabi po dun sa chapter 16 verse 24, para maging masaya. Talagang saya or totoong saya. So, we will learn 8 po, mga 8 mga kagalakan na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa ating mga panalangin o sa pagtugon sa ating mga panalangin. So, we will learn 2 today and then we will finish until Saturday. Ano po? So, sa pamamagitan ng panalangin po, ang banal na Espiritu po yung magbibigay ng kagalakan sa atin dahil actually, the prayer is not just getting, kung talagang ang purpose lang natin sa panalangin ay makuha yung gusto natin, hindi nga talaga tayo magiging masaya. Pero ang purpose talaga ng prayer mo ay upang mas maunawaan mo ang katangian ng Diyos at mas lalong lumalim ang relasyon sa Kanya, then yun yung nagiging saya. At yung sagot sa panalangin ay nagiging overflow or bonus na lamang. Yung katulad po, para maintindihan natin, something like this, yung mga kwento na yung isang lalaki ay nanliligaw sa isang church leader or worship leader. So, dahil nga mahal niya yung babae, ay dumadalo rin siya sa church hanggang sa talagang tinouch ni Lord yung heart niya hanggang sa nagkaroon siya ng metanoia at talagang si Lord na yung mahal niya. Hindi na yung babae ang reason talaga ng pagdalo niya sa church hanggang sobrang na-inlove na siya sa Panginoon. At hindi na namamalaya na sa sobrang pagka-inlove niya sa Panginoon, yung leader na yon, worship leader na yon na babae na nililigaw niya, na kahit na hindi na niya nililigawan, nahulog nga ang loob din sa kanya. Na hindi na niya namalayan, na hindi na niya pinaghirapan. So, naging bonus na lamang yun. So, napakaganda po na mga kwento. Okay? So, kung totoo yung ating purpose, ay patuloy po si Lord ang magbabago or hahasan or ifo-forge pa niya. Kumbaga, may kinang na, mas pakikinangin pa ng Panginoon. Okay? So, yung una po, answered prayer as a confirmation of faith. So, tinutugon po ng Panginoon yung panalangin natin upang kumpirmahin niya yung pananampalataya po natin. Ayan. Kaya, mapalad tayo sa Emmanuel. Pansin natin, yung mga prayer requests natin, no?
There was a time na parang minsan pag binabasa ko, grabe, parang kailan ba 'to matatanggal sa listahan, 'di ba? Kasi parang nakaisang buwan na, nakadalawang buwan na, yung pa rin ang yun. Pero sabi nga ni Tita Joves, no, si Jovi, God's delay is not God's denial. Hindi ibig sabihin na na-delay ay dininay ni Lord. Katulad yung sasakyan, matagal po nating pinanalangin yun, na halos parang imposible pa nga, 'di ba? Pero ayan na po yung sasakyan. Si Jovi nga matagal pinag-pray bago pa siya alam niyo, nakilala ko yan si Jovi, buntis ako kay Aya, that was 2013 nakilala ko siya, pumunta siya I still remember our first encounter. Punta doon, buntis po ako, galing akong school, pinakilala siya ni Dals at sabi pupunta na siya magre-resign na yata, something like that, pupunta na po sa France sa magulang niya. So that was 2013. Anong taon na po ngayon? 11 years old na si Freya. Ang tagal! May purpose pala si Lord. Ano? So, yung faith natin, tinitest through the delays. Kasi, kung ibibigay ka agad, hindi na test. Pagka hindi tayo natitinag sa pananalangin, ito po ay nagkukumpirma ng faith. Ulitin ko, answered prayer as a confirmation of faith. Kinukumpirma sa tinagon na panalangin na yun ay bunga. Talagang may pananampalataya na po tayo. Okay? Kaya nga may isang tao po na sabi niya, pag nagpray daw tayo, when the request is not right, God says no. Kasi mali yung request So, God says no. When the timing is not right, okay, tama siguro yung hinihingi mo, pero hindi pa time, God says slow or wait. When you're not right, pag ikaw, mali yung purpose mo, hindi ka tama, you are not right before God, meron kang unforgiveness sa puso mo, di ba? Yung mga tatay naman, hindi maganda ang kanilang trato sa mga asawa nila. Yung mga anak, hindi sumusunod sa magulang. Mga asawang babae, hindi nagpapasakop sa asawa. So, may problema sa ugali, sa pagsunod. So, God says, grow. Kailangan mo nang mag-grow. Kaya nadidelay. Okay? So, similar dun sa slow, na mag-wait pa or madidelay. When the request is right, when the timing is right, and if you are right, God says, go. Ayan. So, ano po ang sa tingin nyo nagiging reason? So, sana doon na lang sa timing. Kasi yung timing, syempre, hindi naman natin yun sakop. Pero sana hindi yung mali yung request natin or hindi tayo tama before God. Yun sana yung reason for the slow or the waiting period or for the growing period. Okay po? So, yun po ang ating unang mapag-aaralan sa umagang ito. Kaya nga, sabi po sa Matthew, let's open in Matthew chapter 21, verse 22. Okay, let's read in Matthew chapter 21, verse 22. Ang sabi po ng Panginoon, tatanggapin nyo ang anumang bagay na pinagpipray nyo kung naniniwala kayo. So, again, our prayers being answered is a manifestation of our faith. Because we did not stop from praying. Hindi tayo tumigil, hindi tayo natinag. Kaya ka hindi natinag kasi naniniwala ka. Kaya tinanggap mo yung hiniling mo. Sabi nga doon sa binasa natin kanina pa sa John 16, ano man yun, kung ano man yun na hinihiling mo. Amen? Sa Diyos pang papuri mga kapatid, kaya po napakarami, ako po'y kinikilig sa Panginoon. Given an opportunity ay magkaroon tayo ng testimony sa mga prayers na tinugon ng Panginoon na hindi tayo tumigil, kaya nga magsumigasig pa tayo. Hindi po sayang ang mga oras na ginugugol natin sa panalangin. Sa takdang panahon, we will hear God's go sa ating mga prayers. Amen. Sa Diyos po ang papuri, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Hanani Maboji, kamsahamnida. Abba Father, we thank you for the answered prayers. Tinugon nyo yung panalangin namin na kayo ang mangusap sa bawat isa. Patuloy pong i-reveal ang inyong sarili, the one word that you want us to grasp this morning. Thank you, Lord, that the labors, the tears, the efforts, Lord, ng inyong mga anak, the sacrifices will not go in vain. Father, let your Holy Spirit
once again remind us of what to pray for and help us to pray with faith and earnestness. Tatanggapin namin ano man yun, sabi niyo nga Panginoon. Maraming salamat, mag-umapaw patuloy ng kagalakan dahil sa napakaraming tinugon na mga panalangin. At higit sa lahat, sabi niyo sa inyong salita, pag tinanggap namin ang tugon, you will glorify your name. Maluluwalhati po kayo, Panginoon. Hallelujah. Sa inyo lahat ng papuri, pagdakila, pasasalamat, pagkamangha. Sa tanging pangalan niyo lamang, in Jesus' name, Amen.